Hi, this is Army and welcome to my mini vlog. Noong Saturday ay binisita natin si Lola Lita. Siya ay member ng Tuburan Baptist Church at dahil ilang linggo na hindi siya nakakapag-church kaya ngayon ay pupuntahan natin siya at alamin natin kung kamusta yung kanyang sitwasyon. Habang naglalakad nga kami, nakita na namin siya dito sa daan at papunta pala siya sa baba para bumili. Kaya nung malaman ni Lola na bibisita nga kami sa kanya, ay isinama niya na kami sa kanyang bahay. Gusto ko nga siyang alalayan pero sabi niya okay lang daw dahil kaya pa naman niya. Biruin niyo sa edad niya na 81 years old ay nakakaya niya pa na maglakad, pumunta sa baba at ito nga kahit hinahapo talaga siya, tinitiis niya lang. At first time ko na makapunta dito sa kanilang bahay, sobra akong naawa nung nadatnan ko na ganito pala ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang bahay ay walang dingding, walang gamit. Minsan mag-isa lang siyang natutulog dito dahil may anak nga siya pero hindi umuuwi dito sa kanyang bahay. Minsan uuwi lasing. Kaya sobrang nakakaawa talaga si Lola. Nag-Bible study nga tayo kay Lola at sabi nga niya gusto daw niya na mag-Bible study dahil namimiss niya na makinig ng salita ng Diyos. At salamat sa pagtugon ni Lola sa salita ng Panginoon na kahit nga nahihirapan siya ay minsan sinisikap niya talaga na pumunta sa church para makarinig ng salita ng Diyos. Kaya itong pagkakataon na to ay sinulit din talaga natin na makarinig siya ng salita ng Panginoon, maipag-pray natin siya at mabigyan natin ng pag-asa yung kanyang buhay dahil hindi madali yung ganitong sitwasyon ng kanyang buhay talaga. Yung mag-isa ka lang na walang nag-aaruga sa'yo, kung ano lang yung meron dyan at dala ng kanyang anak, yun lang yung kakainin niya. Kaya praise God din dahil nakapagdala tayo ng kaunting grocery para kay Lola. At ngayon po pauwi na tayo. At kanina sa pagbisita nga namin kay Lola Lita, first time ko na magbisita dito sa kanila. Linggo na siya na hindi nga nakakapag-church na at inaalala din talaga namin kasi mag-isa lang siya minsan sa kanilang bahay at mayroon naman siyang isang anak. At yun nga, nakita natin yung sitwasyon ni Lola Lita na talagang nakakaawa yung sitwasyon niya. Ang kanyang bahay ay sira-sira at minsan nga hindi umuwi daw yung kanyang anak kaya nahihirapan siya lalo na kasi nagsakit po si Lola Lita. She is already 81 years old at minsan sinisikap niya talaga na pumunta pa sa church no pero hapong-hapo talaga siya, hindi siya makahinga ng maayos. Kanina nga po pagpunta namin dito nakita namin siya na papunta sana doon sa baba kasi may bibilin daw siya, kaya sabi namin pupunta nga kami sa kanila. Kanina mga ilang minuto pa kami bago kami nakarating sa kanila dahil kailangan niyang magpahinga muna bago maglakad ulit. So ganun po kahirap yung sitwasyon ni Lola Lita. So sa inyo po na mga nanunood at manunood pa lang ng video na to, kung ano po ang maitulong natin, hopefully po ay makapag-extend po tayo ng help again sa mga nakaraan po natin na video, ay super thankful talaga ako at sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa tulong po na naibahagi natin at na itulong po natin sa atin pong kapatid no na atin pong binigyan ng tulong ng mga nakaraan. It's because of your generosity. It's because of your love sa Panginoon. May another tayong kapatid sa Panginoon na tutulungan natin at kasama ko po kayo sa panalangin po na ito at kasama ko po kayo sa ministry na to at humingi po ako ng tulong sa inyo kung ano po maitutulong natin kasi si Lola Lita ay gusto niya po makabili siya ng plywood para po sa pandingding doon sa kanya pong bahay at matakpan po yung mga butas-butas. At hindi ko alam kung mga magkano yung magiging cost po noon pero kayo po ay kung gusto niyo pong tumulong, you can just message me and ipapaabot po natin itong tulong na to at meron po kami mga kasama din sa church na pwede po magtrabaho ng bahay ni Lola Lita. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. Ako po by faith nagtitiwala po ako sa Panginoon na meron pong gagawin ang Diyos at ipaparanas po ng Diyos sa atin na siya ay makapangyarihan, na siya ay dakila at tapat po sa lahat ng ating pong pangangailangan. Again, this is Sister Amy at nagsasabi po na sa Diyos po ay wala pong imposible. Purihin po ang Panginoon.